Hi. Hello. Yung pag-hi, pag sumagot ng hello, connected yan. Isang mapagpalang hapon sa ating po lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Una po ang pagpapasalamat natin sa Diyos sapagkat ipinagkaloob niya na tayo'y pagsama-samahin sa pook na ito. Bagamat nagkakaiba-iba ang layunin o sadya, pero hindi po yan sa sarili nating kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos na siyang nagtulak sa atin upang makarating sa lugar na ito. Siguro po, meron na tayong natutunan sa mga napag-aralang sitas sa oras na ito. Bigyan po natin ng buhay ang unang aralin. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kapitulo 13, versikulo 22 hanggang 30. Huwag niyo pong unang tingnan yung insura ko kasi medyo naliligas pa yung batok natin sa stick neck. Pero bakit batok stick neck yung maliit? Ang sabi po ay ganito. At siya yumaon sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang managsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Ngayon po, kung pag-aralan po natin, dito, kumbaga may direksyon yung nilalakaran ng dakilang Panginoon. Papunta siya sa Jerusalem. At meron pong isang tao na nagtanong sa kanya kung kakaunti baga ang mga liligtas. Ngayon, ano ba ang purpose ng tanong? Siya ba ay naghahanap ng dahilan o kaparaanan para maligtas? O para sumukin lamang ang Panginoon? O totoo nga talagang kinikilala niya ang kaligtasan mahalaga sa kanya? Ano ang sagot ng ating dakilang Panginoon? Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Ibig sabihin, hindi yung dahil sa kapatid, pipilitin natin yung kapwa-kapatid na makapasok ng simbahan. Kundi, bawat isa sa atin magsikap na magpilit na makapasok sa pintuang makipot. Bakit po sinabing makipot? Sapagkat, kumbaga, magkakaroon na ng limitasyon ang lahat ng bagay na ating ginagawa. Halimbawa, kung tayo dati palaaway, ngayon mapagpigil na tayo. Mapagmahal na sa kapwa. Kung dati tayo sinungaling, ngayon magiging makatotohanan na tayo. Kung tayo ay lasinggo, ngayon lilimitahan na natin ang alak. Kung tayo naman ay mandaraya, magiging tapat na tayo. Sa makatuwid, sinasabi na makipot sapagkat, kumbaga, lahat malaya nating nagagawa nung hindi pa tayo nakakakilala ng katotohanan. Subalit, nung marinig na natin ang Ebanghelyo at binago na tayo, ang lahat ng bagay ay may pag-iingat na. Halimbawa, pag minura tayo ng kapwa, mabilis tayong sumagot. Nung hindi pa natin nakikilala si Kristo. Pero nung nakapasok na tayo
tayo, nasa makipot na tayo. Pag minura tayo, isa sa alang-alang natin, ako nakinig, siya nagmura. Sino ang mas masama sa amin? Siyempre, siya na nagmumura. Anong gagawin mo para mahikayat mo siya na maging mabuti rin? Walang iba, hindi natin sasagutin ng mura din, kundi ipapanalangin natin yung taong yaon na nagmumura na magliwanag ang pag-iisip ng sa ganun hindi na rin siya makapagmura. Dahil, kumbaga, nadadala siya ng galit, ng inis, upuot sa kanyang sarili. Ang tunay na kalaban kasi ng tao, hindi naman yung kapwa, kundi yung sarili niyang pagkatao. Yung ugali mismong naririyan sa ating mga puso, na kung ano yung kinalakihan natin mula ng bata. Kapag ang magulang ay sinungaling, ang bata lalaking sinungaling. Kapag ang magulang palamura, ang mga anak palamura din. Ibig sabihin, nakukuha natin yun sa pang-araw-araw na pamumuhay kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Ngayon, pasasakot na tayo kay Kristo. Kinakailangan, ang lahat ng bagay may limitasyon na. Si Kristo na ngayon ang susundin natin, hindi na yung magulang natin na palamura. O palabintangan man, o palaaway, o anuman masamang ginagawa, kundi si Kristo na ang kinakailangan, pinagbabatayan na natin ng ating mga ginagawa. Halimbawa, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, ito'y pumasok sa ating tainga, dumiretso sa puso, at dinalugan lahat ng nasa puso, lahat ng inggit, galit, puot na wala. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, itinuring na tayong isang anak. Sa pamamagitan nun, babaguhin na tayo, hindi man natin magawang mag-isa ang baguhin ang ating sarili. Pero sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo, tutulungan niya tayo na maging mapagparaya, mapagpakumbaba, mahaba ang pasensya. Lahat ng bagay na mabubuti ay ituturo sa atin ng Espiritu Santo. Sapagkat, kinakailangan po talaga natin gawin ang kalooban ng ating dakilang Panginoon. Hindi tayo dapat babatay sa ating kapwa na sasabihin, dahil kay sis, kaya ako napunta dyan sa lunduyan eh. Hindi, kundi sa sarili nating pagsisikap, kinakailangan natin magpilit na pumasok. Hindi yung ayaw naman, pipilitin natin, pagsisiksikan natin, sige, umamin ka. Hindi, kundi kinakailangan tayo ang nakakaalam ng ating sarili. Handa na ba tayo sa mga gawain may kasikipan? Kumbaga, wala nang kalayaan na katulad ng mga ginagawa natin dati nung hindi pa nakikilala natin si Kristo, na nagagawa natin mabilis lang sumagot, pero pagdating kay Kristo, lahat kontrolado na ang sitwasyon. Pero paano nang nangyari dito? Marami ang nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Bakit po? Dahil hindi nila maiwan yung dati nilang pagkatao. Halimbawa, nagsisimba. Pag uwi ng bahay, nagtataya naman ng wite. Useless. May kakilala nga ako niya. Tuwing linggo, tuwing umaga, nasa simbahan. Pero ang dami namang kaaway. Kung titingnan natin, bakit nangyayari yun? Sapagkat ang bawat tao na lumalapit kay Kristo, meron pong balakid palagi. Gusto nating bumuti, nandiyan naman yung tukso. Lahat ng pamamaraan ng demonyo, gagawin nang sa ganun lumayo tayo kay Kristo. Pero kung tayo po ay handang sumunod at magsakripisyo ng mga ginagawa natin dati na handa nating iwanan, magpasalamat po tayo na sumpungan na natin
ang daan papunta doon sa makipot na pintuan. Kaya handa na tayong sumunod kay Kristo at magpasakop sa kanyang kalooban. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat ng pinto at magpasimula kayong magsitayo sa labas at magsituktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga-saan. Ngayon, kung pag-aaralan natin, bakit sinabi ng puno ng sambahayan na hindi ko kayo nakikilala? Dahil kung tayo po'y may katapatan kay Kristo, ipapakilala natin ng lubusan ang ating sarili. Kung halimbawa, dalawa yung nasa kalagayan nating pagkatao, pag-araw ng linggo, palasimba tayo, ang tawag sa atin, banal. Pag Lunes hanggang Sabado, nasa mga sugalan, nasa bisyo. Ngayon, kung kilala na natin si Kristo, iiwanan natin yung mga gawang masama, mga bisyo, para makilala tayo ng lubusan ni Kristo. Hindi ibig sabihin, kilala ko si Kristo, na siya yung buktong na anak ng Diyos na ipinako sa krus, nag-alay ng kanyang buhay pagkatapos na buhay na mag-uli sa mga patay. Doon lang. Pero dapat, kilalanin din tayo ni Kristo sa pamamagitan ng palagiang paglilinis ng ating kalooban. Na kinakailangan makapasok ng lubusan ang salita ng Diyos sa ating pag-iisip, sa ating mga tainga at sa ating puso. At yan ay nagiging daan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan po, doon na malalaman natin na si Kristo ay nakapasok na sa ating mga puso. Kapag ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay sumasang-ayon na sa mga aral at turo ni Kristo. Kumbaga, mapapansin natin yan sa ating sarili. Kung dati tayo noon, mandaraya, ngayon, tapat na tayo. Kung halimbawa, ang 1 kilong bigas ay binibigay mo 900 grams, ngayon gagawin mo na siyang 1 kilo. Dahil 1 kilo yung binayaran. Ganun na yung mangyayari niya. May takot na tayo sa ating sarili. Sapagkat, baka dumating ang panahon, ikakaila tayo ng ating dakilang Panginoon, sasabihin, hindi ko kayo nakikilala. Kaya paano natin masasabi sa ating sarili, nakilala tayo ng ating dakilang Panginoon? Yung palagiang paglilinis ng kalooban, paghingi ng tawad sa pamamagitan ng panalangin araw at gabi, at ganoon din ang pagsunod sa kanyang kalooban, yun po yung pamamaraan para kilalanin tayo ng gusto ni Kristo. Yung makapasok siya sa ating puso. Titingnan maigi ang ating puso. Halimbawa, kagaya ngayon, sa baguhan, ano ang layunin? Bakit narito? Para magpagamot. May narinig nga ako niya noon, ang tagal na malikanga ng gamutan. Sa totoo lang po, mula nang pumasok tayo sa pintuan na yan, una nang tinitingnan ng ating dakilang Panginoon, ang laman ng ating puso. Kung tayo ba'y handang magpasakop sa Kanya, handang makinig sa Kanya, lalong-lalo na sa Kanyang mga aral o Ebanghelyo, at handa ba nating tanggapin? Sapagkat pwedeng makinig tayo sa kabilang tainga, labas sa kabila. Pero yung tatanggapin natin ang salita ng Diyos at makikilala ng lubusan ng ating sarili at sasabihin natin, Diyos, ko patawad sa aking mga pagkakasala. Ibig sabihin, tinanggap na natin. Pero kung napakinggan, hindi man lang naantig ang ating kalooban, ibig sabihin, hindi pa siya nakapasok, nakalabas muli ang salita ng Diyos. Paano natin masasabi na makikilala tayo ni Kristo? Ano pang sabi dito? Kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin
Nagsikain kami at nagsinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. Sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Kung pag-aralan po natin, nag-apila ba yung mga tao? Ano ang sinabi? Nagsikain kami at nagsinom na sa harap mo. Mga may ebidensya, kahit nakitaan mo ba yan ng picture na magkasama kayo. Pero ang dahilan ng ating dakilang Panginoon, yung mga gawa, kayong nagsisigawa ng kalipuan. Wala po yung pinag-iba doon sa nagpapakamatay. Sasabihin, nagtali ng lubid, tinali sa taas. Sabay sigaw, Lord, patawad po, sabay sipa ng upuan. Pagsa. Alin yung nauna? Yung pagsigaw ng hingi ng tawad o yung pagsipa ng upuan? Hindi ba nahuli yung pagsipa? Ibig sabihin, meron pa rin tayong pananagutan doon yung ginawa na huli. Kahit sabihin pa natin, Lord, patawad po. Naglinis na tayo kagabi, naghingi tayo ng tawad kagabi. Pero ngayon, may dinaya na naman tayo. Ang pagbabatayan yun yung ginawa natin ngayon. Hindi yung kagabi. Kaya, kinakailangan oras-oras, minuto-minuto kapag tayo'y nalilinis at nakakagawa ng pagkakamali. Hindi ba meron tayong budhi o konsensya? Nandun yung Espiritu Santo nagpapaaninag sa atin. Kapatid, mali ang ginawa mo. Kaya, kung tayo po, kahit anong apela natin na sasabihin natin, may dokumento ba tayo o may picture na kasama natin ang dakilang Panginoon, hindi po yung titingnan, kundi yung ginagawa nating mga kalikuan. Ano yung kabaliktaran ng kalikuan? Katuwiran. Liko, tuwid. O, kaya gawin na natin yung katuwiran. Para kahit hindi na tayo mag-apela, kilala tayo ni Kristo ang gumagawa yan ng matuwid. Pero kapag dumaranas tayo ng pagsubok, nilalait tayo dahil tayo palasimba na, may hawak-hawak na palagi tayong Biblia, magpasalamat tayo sapagkat may pahintulot palagi ng Diyos ang subukin tayo para malaman natin kung tayo ba ay karapat-dapat na sa mga bagay na ating natutunan. Ano pang sabi dito? Yan na nga ang pagtangis at ang pagnangalit ng mga ngipin. Kung nangangakita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin at sila'y magsisipang galing sa silanganan at sa kaluluran at sa timugan at sa hilagaan at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. At narito may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Ngayon po, kung pag-aralan po natin, ang Diyos nagpakilala una kay Abraham. At ganun din sa kanyang anak, bagamat sinubok siya, na kung may katapatan si Abraham sa Panginoong Diyos, handa niya bang ialay ang kanyang nag-iisang anak na Isaac? Ang ginawa, nung sinabi ng Diyos kay ialay mo ang iyong anak, hindi nagdalawang isip si Abraham. Kinuha niya yung kanyang anak, pinapasan pa yung panggatong na gagamitin sa pagsunog o sa pag-aalay. Itinali si Isaac, nung tatarakan niya na ng punyal, binulungan sa ng Diyos, huwag mong gawin yan sa iyong anak. At paglingon niya, may nakita siyang isang tupa
na nakapilipit doon sa mga dawagan, yun ang kanyang ipinagpalit doon kay Isaac. Tingnan mo nga naman ang katapatan ni Abraham. Handa niyang ibigay ang nag-iisa niyang anak sa Diyos. Tayo kaya, pagka minsan, takot na takot tayo. Pero kung pag-aralan po natin, naging halimbawa si Abraham, kaya naman nangako sa kanya ang Diyos na sa pamagitan ng mga lahi pagkatapos niya, ang kanyang lahi ay sindami ng mga buhangin sa dagat. Na ito na po tayo ngayon, dumarami, nagpapatuloy, nagpapahayag ng salita ng Diyos at nakikinig ng kanyang mga aral. Sana po ito ay patuloy pang magpatuloy hanggang sa mga sunod na henerasyon. Kaya po, kung pag-aralan natin, sa panawagan ng Diyos, na sino man ay nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo po ay tinuturuan na magsikap na mag-isa, na ipasok natin ang ating mga sarili sa makipot na pintuan. Meron dyan, sabi dito, may mga una na magiging huli. Merong matagal na panahon ang nakinig ng Ebanghelyo, pero hindi pa nakakasumpong ng pagsisisi. Merong baguhan lang, pero nakilala agad sa kanyang sarili na siya ay makasalanan at tinanggap agad ng nanalian ang salita ng Diyos at nagtago at nagpasakop na kay Kristo. Mapalad tayo kung binigyan natin ng daan sa kabila ng ating mga kabalisahan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Mga kabigatan sa buhay, mga problema, narito pa rin tayo handang sumunod at magpasakop, lalong-lalong na yung mga panahon ng kagaya nito, araw ng mga pagtitipon o pagsamba, handa nating bigyan daan ang pakikinig ng Ebanghelyo sa kabila na tayo man ay mga busy o may mga pinagkakaabalahan, tayo pa rin ay nakikinig ng Ebanghelyo at binibigyan natin ng pagkakataon ang ating sariling kaluluwa na mabusog ng pagkain espiritual sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos o tinapay ng buhay na pinakapagkain ng ating kaluluwa na siyang dala-dala natin hanggang doon sa ikalawang buhay. Kaya kung tayo po ay handang magpasakop kay Kristo, handa rin tayo makinig ng Ebanghelyo. Hindi lang sa panahon na nasa simbahan tayo o dahil tayo ay nakikinig ng Ebanghelyo, kundi sa paglabas, bit-bit natin yung salita ng Diyos, gawin nating batayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan po dapat ang gawin natin sa ating mga sarili nang sa ganun, magkaroon tayo ng tag-unlad. Kumbaga lumago tayo at makahikayat pa tayo ng mga ibang mga tao nang sa ganun, mabago rin at magbalik loob sa Diyos at maging kasama rin natin sa paglilingkuran at sa pagluluwalhati sa Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus nating dakilang Panginoon. Siguro hanggang diyan na muna ang pakikibahagi natin. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ang mga ating mga kahilingan, idulog natin lahat sa Diyos at ipagkakalog sa atin ang kapatawaran at kagalingan ng lahat ng ating karamdaman. Salamat sa Diyos at pagpalain tayo ni Kristo.